Sige, naala sa linya, Rita Maglangan, kaya ito ning ipaklaro nga mga concerns kapuso, naa sa linya ang spokesperson sa Davao City Water District, si Ma'am Giovanna Duhay Lungsod. Ma'am Giovanna, maayong buntag ma'am, Super Ricky Super Francis, welcome sa GMA Super Radio Davao. Good morning, sir, and good morning po sa tanan na nakatutok sa TOA. Oo, ma'am, pagpaklaro lang sa ipatuman nga 12.5% karong Pebrero diya mag-reflect sa month of March. Unsa ni katinuod na Ma'am Giovanna? Yes, sakto na siya, sir. Ang ato ang public hearing last year of October nga unta 30% na water rate adjustment na approved na siya sa Local Water Utilities Administration but with minor adjustment. So instead na 30%, sir, based on their evaluation, ang ilaha lang gi-approvean is 25.5%, but we will still implement them in tranches. Maunang karon tuiga it will be at 12.5% and next year puhon at around 13%. And sakto po to siya, sir, no, kaning ato ang 12.5%, effective ni siya sa ato ang Pebrero na konsumo o mo reflect sa ato ang March 2026 na billing. Oo, ma'am, para matagaag dagway no ang ato ang pangutana ba? Kung for example sa ko residential ko niya nagabill ko og nas mga 500 kung i-compute ako 12.5% nga posible pila kay dungag, ma'am? Dito na lang, I think ang imuhang kung nagabill ka o let's say 500 pesos, no, on average siguro na aka sa 20 cubic ang imuhang consumption. So sa kay per consumption pattern man good, sir. So if ever man ingon ana aduna ang imuhang ang 20 cubic kasi na consumption, sir, na ana sa 551.20 pesos using our current water rate. But with the water rate adjustment, sir, madungagan lang ni siya og 51 pesos point 55 cents. So mo mahimo siyang 611.55 or 60 around 60 pesos ang madungag. So with your 20 cubic na consumption, meaning ang madungag lang na per kubiko is naalang actually sa 3 pesos. So inana ang mahulog na adjustment for those consuming right now at 20 cubic per month. Ma'am Giovanna, ang concern sa mga konsumante ninyo, nganong kuan daw ma'am, nganong ingon ani daw ang kadako nga porsyento na pay next year nga nakatakda na pud nga increase, unsa daw mga rason ani Ma'am Giovanna? Yes, actually ang ato yung always, no, na basis pag naatay mga water rate adjustment is naka-anchor yun na sa ato ang development plan. Meaning kung sa atong mga naka-line up na mga improvement o development projects in the next 10 years. Ang ato ang maong plano, no, in the next 10 years naka-anchor po na sa katong pag-develop po sa ato ang syudad. And seeing na adunay pipila ka mga developments in certain areas in District 3, labaw na sa District 3 nga puhon aduna na yung mga residential and even no commercial activities. Nagapangandam gyud ta as a water utility na by the time mag-operate or ma-occupy ning maong mga residences and commercial activities, matugunan na to ang ilahang pangahinanglan. And in order to do that, kailangan nato mag-develop og mga additional na mga sources and at the same time magdungag pud ta og mga infrastructures. Apil pud dara actually kaning ato ang mga improvement projects diri sa ato ang existing service coverage area kung asa aduna tay mga rehabilitation, no, mga repiping na pagabuhaton sa ato ang mga dagko na mga mainline, considering na medyo taod-taod na pugyud ni sila nag-operate and kailangan na nato sila i-improve aron ato ang malikayan ang posible na mga dagko na damage that would result to big water losses. Suffice to say, kaning tanan na ato ang mga ginapanglantaw karon, ang
ang tumong lang naman ni ini is masustainal kung unsa ning improvement na ato ang nasinati karon sa ato ang water service. And in order for us to do that, kailangan nato ang mga proyekto, and ang mga proyekto kailangan nato og pondo. And as a government-owned and corporate corporation, no, as a government-owned and controlled na mga ahensya, ang the only source of funding nato is ang ato ang makolekta na water bill. Wala tay funding coming from the local and national government. Mao lang ang ato ang pinaka pwede mabuhat no to fund these projects is naatay gamay na water rate adjustments mo nang naatay i-implement no karon tuiga and next year. Oo, nagamo ko ng ingon ma'am nga di pa ba enough ang ato ang mga source sa water para kinahanglan pa ta mag-explore og land kay ingon pa nila dili na enough ang 300 million na gallons a day no nga ma-produce sa Apo Agua infrastruktura. Ini pagpasabot ani ma'am. Yes, actually bastante ta sa karong panahon na. And in fact, maka-absorb pag yuta og mas daghan na water demand in the next 5 to 10 years. Pero ang kanimanggong ato ang bulk water up to a certain extent lang sa syudad na pwede nato ma-optimize ang iyahang gamit. Paingon ni tanan dito sa District 2. But ang expansion sa ato ang city naapod ta no mga development very padulong sa District 3, and we cannot maximize stretch further ang paggamit sa ato ang bulk water. That's the reason why kailangan nato og additional source. And at the same time, ginapangandaman nato nga moabot ng gyud ang panahon because of the development and expansion sa syudad na maabtan sa ato ang population with the increase pod in water demand ang kaning ato ang existing no na ato ang water supply. So dapat dili gyud ta maghunong ug develop pa og additional na mga sources aron masiguro nato nga bisan naggasaka ang ato ang population naaduna gyud tay enough na tubig para matugunan no ang ato ang pangahinanglan. Ma'am Jovana, na pangutana, pwede ba daw ma-postpone ma'am ang kining implementation sa 12.5 increase? As to the postponement that I think no dili ta kaingon, but as far as our schedules are concerned, we have done with the needed requirements to allow us to proceed with the implementation, and we are set no to implement ang kaning ato ang 12.5 sa February consumption na mag-reflect sa March na billing. Pero kita magyapon ma'am ang medyo barato compare sa other nga big cities. Considering actually the most expensive right now is Baguio, and kaning ato ang mga sigbit na mga syudad and municipalities, they're not also far from our would-be water rate. But we always go back no to the quality of service kay utuod kaning ato ang mga silingan rin mas barato ang ilahang tubig, but if you compare the quality and the availability of water supply, layo ra pud no sa kaning kalidad sa ato ang serbisyo diri sa Davao. Pila bita tong per cubic ma'am? Pila to ang kuan? Actually, mahimo siyang mag-recon ta sa ato ang minimum sir no na kaning billing. So for karon ang ato ang minimum for 1/2 inch water meter, which is ang kasagaran nato no na type of service connection for residential, it's 235.60, but with the water rate adjustment mahimo na ning 265.05 kanang ato ang first 10 cubic meter or around 10,000 liters. Ayan. Pero so next year ma'am, after next year nga implementation sa increase, na pabatay mga hangyo in the coming years to come? We always
go back yun sa ato ang development plan o kung makaya ba gihapon ni sa kaning ato ang existing na water rate kay syempre ang ato kasing ginagamit gyud no na pangpondo para matugunan ang ato ang mga programa is ang ato amang yung water rate. If it's still responsive sa ato ang pangahinanglan, then there's no reason for any water rate adjustment. Kaya lang pag mo maabtan punta no sa mga increases sa ato ang operating expense, most probably that would be the time no na sit down na po to re-evaluate kung kinahanglan nato og water rate adjustment. But so far sa pagkakaron, we are still at the 25.5%. Ma'am Giovanna, gawas ba ni sa laing increase ma'am alang sa umabot nga septage management program? Yes, ang atua kasing sanitation fee, which will fund ang ato ang bag-o na serbisyo nga sanitation service. This is different sa ato ang monthly na water bill. But naka-anchor siya ang ato ang singil base sa ilahang consumption, which is at 3 pesos and 43 cents matag kubiko. So, based sa ilahang water bill, let's say for example, 10 cubic ang ilahang na konsumo, on top of the water rate na singil na to ana sa ilahang water rate, sa ilahang water bill, ato apod ning i-multiply at 3 pesos and 43 cents, which is 34 pesos and 30 cents, mao pod na ang ilahang pagabayran puhon pag atoan nang i-implement atong sanitation fee. But so far, we're still waiting for our septage treatment plan to operate and for us to fully operationalize our sanitation service before nato ni i-implement no ang ato ang sanitation fee. Alright, sige. Ma'am Giovanna, ma'am, salamat kayo sa imong pagtubag atis nga napaklaro, no? Thank you, Ma'am Giovanna. Oo. Sige po sir, salamat po kaayo sa opportunity to explain. Ayan. Super Radio One-on-One Interview. Ang sama-sama nating pagiging saksi. Ayan si Ma'am Giovanna Duhay Lungsod, ang ato ang spokesperson sa Davao City Water District